Magandang araw po sa inyong lahat. This is Charimar Flores po, ang inyong licensed broker. At nandito naman po tayo ngayon sa isang panibagong house tour, no? Which is located po dito sa Lipa City, Batangas. Ang project po na to ay malapit lamang po sa Star Tollway, particularly po sa Balete Exit. Yung mga nadaang sasakyan po dyan, yan na po yung kahabaan ng Star Tollway po. Kapag papunta po tayong left side, yun po yung Patambo exit. Kapag pa Manila po tayo or pa right side po, yan naman po yung papunta sa exit ng Balete exit. Ibig sabihin, kapag galing po kayo ng Manila, mauuna po yung Balete exit. So from Balete exit, we are just 2 kilometer away, or just about less than 5 minutes drive po. Tapos pagkadaan po doon, ito yung road po na to. Ito po yung road kapag liliko kayo ng Santo Torobio na school, elementary school, which is along Leveste Drive po. Yung Leveste Drive po, kapag dinidiretso po yan, tutumbok po yon sa may Balete exit po. So, napakalapit lang po natin. So, kapag ididiretso po yung Leveste Road na yan, SNR na po yan. And then, yung University of Batangas po. Tapos, andyan na rin po, pagkalabas natin sa road na to, dyan na rin po yung bagong bypass road ng Lipa po, or mas kilala bilang Manila Batangas bypass road po. So napaka-accessible po ng location na to, no? At saka napakalapit lang po mula doon sa Santo Torobio na elementary school, or just about 2 to 3 minutes drive lang po. Kaya napakaganda rin po talaga ng location na to. So, ito na po yung project. So, currently po ay ongoing yung land development ng project po na to. Pueblo de Oro Courtyards, Lipa City po. Yung project po na nauna dito sa area ng Batangas ay meron po sa Santo Tomas, which is nagsimula po sila sa mga affordable na housing po. Most likely ay more on meron din po mga single, pero sa ngayon po yung mga available ay townhouse units, and then meron din pong pailan-ilan na single unit po. Pero mga bare finish and complete finish din po na houses. So meron silang project din sa Malvar, sa may Malvar exit po, malapit naman. Kung gusto nyo rin po doon, meron din po tayo doon. But for this episode, or for this video po, dito po tayo magfo-focus sa Lipa project po, which is Courtyards Lipa po. And then pupunta tayo sa main entrance kasi tapos na rin po yung entrance gate natin. Ayan, ito yung entrance gate, no, ng Pueblo de Oro Courtyards Lipa. Kakatapos lang po actually ng gawin ito, yung entrance gate natin. Ayan, so napakaganda, no. Tapos napakalawak ng kanyang entrance. So ang kagandahan dito, yung project po na to ay meron pa po siyang ino-offer na promo right now. Later of this video ay sasabihin ko po kung ano ba yung promo nila na pwedeng ma-avail natin, Kasi sayang din po kung hindi naman natin ma-avail yung promo, no? Kaya as much as possible ay sikapin natin na makapag-avail kayo. Kasi sayang din. Lalagyan pa po nila actually ito ng design yung
pinaka-entrada nito hindi pa talaga super tapos. For example, this one ay hindi po siya pantay kung mapapansin nyo. Kaya lalagyan pa nila ito ng design dito sa part ng taas. So probably ay mga brickstone po siguro yung ilalagay dito. Hanggang doon po, hindi po yan pantay. Kaya mas gaganda pa po lalo ito. Tingnan nyo naman yung entrada niya. Talagang modern na design, no? Kasi may mga accent ng wood. Ayan. Tingnan nyo naman. So, ganyan din po yung accent ng mga bahay or design ng bahay, no? Na ipagka brown yung style niya. Makikita nyo naman sa i-insert ko po dito sa video yung mga sample na bahay po para magka-idea po kayo. So currently po ay ongoing po yung ating model house po dito. Pero as much as possible kung isa ka sa mga investor ay take advantage po sa mas mababa nating price. Isa sa pinaka landmark nito ay malapit siya sa DTD Motor Vehicle Inspection, no? So currently, ito po, ongoing yung land development natin. Pero yung paggawa ng concrete road po ay dito pa lang po banda sa main road and then papunta sa ating model houses po. Ayan. So nasa kabilang side po tayo ng ng entrance gate, gawa ng nakasarado po yung bandang harap ng entrance natin. Ayan, so ito yung likod na portion ng ating entrance gate, no? So mas ma-visual mo ng maayos dito, gawa ng walang sasakyan na nakaharang. Ayan, so napakaganda, napakalawak ng ating entrance. And then yung ating residential po ay magsisimula po sa likod ng ating model house, paganyon hanggang dito po yung tatayuan po ng mga po yan, bahay. Ang ating amenity naman po ay located po sa block po na to, yung malaking block po na to. So dito itatayo yung ating swimming pool, clubhouse, basketball court, playground, ayan. And then meron yung ating open spaces and playground po ay meron din pong kumbaga meron tayong mga additional na open spaces kasi na pwedeng maging playground sa ibang mga locations po. So hindi lang nag-iisa yung ating playground dito, no. So meron pa pong iba. Pero yung pinaka main amenity po ay located po dito sa bandang right side pagpapasok po kayo, no. So kung halimbawa doon kayo sa kabilang side, nakaharap kayo dito, itong side po na to, right side. Ayan, right side. Pagkapasok ng gate. Yan po yung ating amenity area. So napakaganda po ng ating amenity area, no. So if ever na interested ka makita yung ating amenity area, ay message nyo po ako sa number na nandito po sa video. Kung ikaw ay OFW or locally employed dito sa Pilipinas, mabilis mo lang po akong makontak dahil yung number ko po ay naka-Viber, naka-WhatsApp, naka-Telegram, and naka-ano rin po yan, camera po. Pupunta naman po tayo doon sa ating model house area na ongoing construction. So dalawang klasing bahay po yung tinatayo dito.
yung premium, and then yung regular na unit po. So yung regular unit po ay itong bahay po na to. Bali sa regular unit po, dalawang design ng bahay yung pwede nyong pagpilian po, ano. Kumbaga ilalagay ko na lang po dito, i-insert ko po sa video kung ano yung dalawang design ng regular unit yung pwedeng pagpilian po. So nakadepende po kasi sa inyo kung aling design yung mas preferred nyo po. So for this one, single naman po lahat ng bahay po natin dito. For this one na regular unit, nasa 88 square meters po yung minimum na lot area po. Ayan, so to continue, ang ating floor area para sa standard na or regular na unit po ay nasa 106 square meters po. So yung bahay po na to ay 88 square meters yung lote niya. Mula po dito sa ito po ay yung carport niya, no. So mula po dito hanggang dito sa side na to. Kasi ang side po na to ay naka-firewall po, ano. So kumbaga ito na yung pinaka-property boundary niya. Pero yung sa harapan po ay may lote pa po siya. So hanggang dito pa po yung lote niya sa area po na to. Kasi ito po ay patwalk po. So pansin nyo, yung patwalk natin ay hindi basta nilagay lang yung patwalk, no? Talagang malapad yung patwalk natin. So talagang may enough space para maglakad ka. Kumbaga napakaganda tingnan kapag malapad yung patwalk natin. Tapos yung ating drainage naman ay nasa ilalim ng patwalk po na to. And then ito for example ay pwede pa po lagyan ng mga halaman yan. So either si developer po yung maglalagay ng halaman yan, or kung hindi naman, since na nasa harapan nyo naman, pwede nyo paglagyan ng halaman para po mas maganda pa po tingnan yung nasa harapan nyo. Ayan, so kita nyo naman na malaki pa po yung ating harap, no. So malawak pa, pwede pa kayo maglagay ng garden. Ayan, papalandscape nyo na lang siya. So hanggang dito po. So diretso mula po doon hanggang dito. Sa pagitan po ng dalawang ito. Ayan. So yung muhon ay hindi pa nalagay. Ayan. So ang possible magiging entrance ng bahay po na to is ito. So pansin nyo, hindi pa siya nakaset up, pero alam nyo na talagang malaki or malawak yung entrance ng bahay. And then this one is added design ito ng bahay, no? Tapos ito ay magiging parang porch or something na design. So i-check natin kung ano ba yung magiging design ng bahay. So ito meron ding bintana. So pansin nyo ay malalaki yung bintana po natin. And then ito yung garahe, no. So sa garahe natin kasya naman po yung malaking sasakyan. Tapos kita nyo naman na kung gaano kakapal yung ating foundation para sa carport. Ayan. So yun. Bali po hanggang dito po sa gilid ng carport na to. Sa gilid ng foundation na yan yung boundary niya dito sa gilid. Pero sa harapan hanggang dito pa po sa may muhon po na to. Hanggang doon sa kabilang side. And then kita nyo naman na meron din po siyang bintana dito. So malawak pa po dito. Kasya po siguro dalawang sasakyan, pero pahaba po yun or parallel po yung magiging parking. Sa part na likod kasi ng model house po
ay ano po siya, no, service area. So it's up to you po kung mas gusto nyo na gawing parking na lang siya. So possible po may portion ng service area na mawawala or mababawasan po. Although meron pa rin naman siya kasi ito po yung service area na to. Bali, ang part ng likod po ay hanggang dito po yung boundary. Ayan, hanggang dito po. So, kung magpapa-enclose kayo ng likod na part ng bahay ay susundan nyo po ito hanggang dito po sa gilid. May muhon na rin po dito actually. Ayan, yung muhon na to. Tapos, mula dito sa muhon, kukonect nyo doon sa may foundation naman ng carport ng bahay po. So, yan po. Malawak rin po siya. So, kaya po kasya yung sasakyan. Pero kung isang sasakyan nyo lang naman, ay pwede nyo pong gawing extension or extended version yung portion na to, no? So, mapapalaki pa po yung living space nyo. And then, yung ating CR ay dito. CR, utility area ay dito. So, possible siya ay storage, no? So, ano po siya? Kumbaga, alanganin siya maging maid's area. And then, ito yung magiging pintuan sa likod na part ng bahay. Malaking bintana, malaking bintana. Ayan. So, ang gamit po natin dito ay hollow blocks po, no? So, that's it for the, regular unit. Since hindi pa natin masyadong ma-appreciate siya, gawa ng hindi pa po tapos talaga siya. Pero at least ay magka-idea na kayo kung gaano nga ba kalaki yung lot area niya. But sa floor area ay hindi pa natin masyadong makikita sa ngayon. Antayin nating matapos po. And then yung price pala ng unit na to ay nasa 6.5 million something. Pero meron po tayong discount na 500,000 which is magiging total contract price na lang po natin ay nasa 6 million mahigit. Kasi may mga butal-butal pa po eh. Ayun. So malaking bagay po yung 500,000, no? Kasi pwede pa kayong yung 500,000 na yun ay gamitin nyo sa pagbili ng mga gamit ng bahay po, 'di ba? So malaking bagay yun. And then for those na iisip ng advance po talaga, mas okay po yun na makapag-avail kayo ng ganong discount kasi hindi po ito lifetime yung discount. Kumbaga, na-expire din po yung ating discount. Lalo na po kapag patapos na yung bahay, ay talagang mawawala na po yung discount. Or kung may discount man, ay swerte na po kung meron tayong avail na discount na 50,000, no? Yung ating payment term naman po para sa regular unit na may 88 square meters na lot area ay 15% down payment payable in 24 months. And then yung 85% na balance ay through bank po. So if ever mag-base tayo sa discounted price ng bahay na to na 6 million, ang 15% down payment ay nasa 900,000 less the reservation fee, which is nasa 25,000. So more or less nasa 870,000 payable in 24 months, kaya more or less ay nasa 36,500 po yung monthly down payment po natin. And then yung complete na details ng computation ay i-attach ko na lang po dito sa ating video, no, para ma-check nyo po yung pinaka-breakdown. So, doon naman po tayo sa ating premium unit. And then yung premium unit or premium na model unit po natin ay itong nasa corner na to.
So most likely po yung mga premium units po natin ay corner, pero may mga iilan din po na hindi corner, pero big lots po talaga sila. Kumbaga malalaking lote po yung premium natin. Ayan, so since premium unit po ito, dito po sa ginagawa nating model house ay nasa corner po siya. So yun yung bahay na tiningnan natin kanina, no? Ayan, yun yung mga regular unit natin. Sa premium po, may portion ng likod po na ano na po siya, firewall. Yun po yung sa gilid ng carport na yun, firewall na po siya. And then yung ating bakanting lote po ay dito sa side na to, tsaka sa side po na yun. Bali, nakaharap po siya sa main road po na ito. Ayan. Bali, yung entrance ng bahay ay hindi po sa side na to, nandito po sa side na to. Ayan, kasi ang carport nito ay nandito rin po. So napakalawak ng kanyang space dito sa gilid, no? Kita nyo naman, di ba? Tapos yung area po na to, pansin nyo, napakalaki, di ba? Ito po yung naka-sliding po ito. Na may access po dito sa area na to. I think this is the lanay, no? Lanay na portion. So kung gate ka, for example, ay mula po dito sa likod na part. Ayan, ito yung muhon ng kabilang di ba, property. So yung boundary nito ay dito naman sa gilid hanggang doon pa ikot po tayo. So ganyan po kalaki yung open space. Yan, sa isang side pa lang po ito, no? So most likely ay ito po ay nasa 110 square meters po yung lot area niya. Kaya maganda yung premium, no, kapag nakakuha kayo kasi ayan, yung hangin, yung airflow ng hangin iba talaga. Kasi ang may sliding ka pa. Then may bintana rin dito sa harapan. Ayan, so yung lote mo sa harap ay ito po. Yung lote na to hanggang doon sa kabilang side. Kasi ito po ay patwalk na po ito eh. Ito yung pinaka harap ng premium na unit. So may portion, ganito rin po yung magiging setup dun sa kabila, I think. So kaya po yung isang portion ng foundation ng tawag dito, yung sa carport po ay nasa side din po nito. Kasi idudugtong pala ito hanggang doon sa kabilang foundation naman. Kaya may portion ng entrance noon sa regular unit na matatabunan yung entrance ng bahay. Same with this one. So ito po ay kanyang glass din ito. So i-attach ko na lang din po dito yung pinaka-design ng dalawang design ng premium unit na pwedeng pagpilian, no? Para ma-visualize niyo po. Then ito yung entrance, malaki yung entrance natin, malawak. And then ito yung carport niya. So napakalaki. Tapos yung taas nito ay balcony po. Yan. So ganyan ka. Hanggang dito naman po yung kanyang property boundary sa bandang harapan. Yan. So kung property boundary po ito, so sa gilid po ng carport, hanggang dyan po yung property line niya po. So kung magpapagate ka, ay susundan natin ngayon. So ipapa-fence mo yon, and then hanggang dito, paikot po pa ganyan. So that's it for the 110 square meters na lot area for the premium unit. And then check natin sa likod na part ng premium unit na to. So meron din siyang bintana niya naka-facing dito sa carport area.
And then, meron din po dito. Ayan. So, ito yung magiging service area nyo sa part ng likod. So, malawak pa po. Kasi tingnan nyo naman kung gaano kahaba po yun, ano? Mula doon hanggang dito sa side na to. Ayan, dito sa side na to kasi nandun po yung muhon eh. So, dito. Hanggang dito sa gilid po nito. Mas mahaba yung ano nito, service area compare po sa regular unit. So, pwede pa rin naman yung dalawang sasakyan. So, pahaba rin yun or parallel yung magiging parking po nito. Then, meron ka rin bintana sa likod na part. Then, ito yung door mo na access papunta sa labas or sa future service area mo. Tapos, meron ka rin bintana dito. So, napakalaki. Para sa ating details, no? Bali po, ang lot area po nito, minimum lot area po para sa premium unit po natin ay 110 square meters. And then, ang floor area naman po ay 108 square meters. Bali, parang 2 square meters lang po yung difference nila sa regular unit po natin. Yung attached po na unit, yung naka-firewall po yung isang side. Bali, ang floor area po kasi noon ay 106 na square meters po. So, talagang 2 square meters lang po yung difference nila. Nagkakaiba lang sa premium dahil sa napakalaki ng lot area ng premium, 110 versus 88 square meters. Kaya, yung price difference din naman po nila ay nasa 400,000. Ang price po ng ating premium unit ay 6.9 supposedly. Pero since na meron po tayong discount na 500,000, nasa 6.4 something na lang po yung pinaka-price ng bahay na to. And by the way, total contract price po yun, ano? Ibig sabihin, kasama na po doon yung title transfer and then pati yung tawag dito, yung mga taxes po na binabayaran. Hindi na lang po kasama doon is yung bank charges kasi syempre sa bangko nyo naman po yun babayaran. And then at the same time, yung tubig kuryente po, upon turnover ng unit na po yun inaasikaso. Kumbaga nakaseparate po siya. And then for tubig at saka kuryente naman, more or less ay nasa ano po yan. Usual naman ay nasa nagre-range lang yan ng 20,000 to 25,000 ano. So, hindi pa natin ma-final sa ngayon ano kasi bago lang naman yung project na to. Yung ating payment term naman ay 15% down payment pa rin, payable in 24 months. So, ang ating reservation fee ay 25,000 pa rin regardless kung regular unit yan or premium unit. And then, yung 15% na down payment po ay more or less nasa 960,000 for the premium. And then, ibabawas natin dyan yung reservation na 25,000. So, more or less, yung pinaka-net po na down payment ay babayaran po ng 24 months. So, nasa around 39,120 something po. So, for the, for the balance na 85% ay nasa around 5.4 million po. Yan naman po ay regular term natin, no? So, kung meron naman kayong extra pera, so pwede naman nating hindi sundin yung ating payment term po. Basta po ay yun po yung pinaka-minimum niya. Ang maganda kasi kung ima-maximize nyo po yung 24 months na down payment ay syempre, zero interest yun. So, at saka meron kayong enough time para mabayaran niyo yun, ano? So, pwede kayong mag-additional ng down payment. So, pwedeng gawin yung 20%, 25% or 50%, depende po sa kakayanin ng budget nyo. Kasi zero interest nga naman yun. Pagdating sa bangko kasi meron na yung interest. Sayang din naman, ano? So, kaya kung meron kayong extra pera I encourage you na magdagdag po kayo. Kasi sayang yung interest pagdating sa bangko.
So, if ever na meron po kayong question with regards sa project po na to or kung interesado po kayo sa project na to, ay mag-message lamang po kayo sa aking Viber, WhatsApp at saka Telegram na number na 0975-576-0927 po. Or kung gusto nyo po ako makita sa aking personal na Facebook account, ang aking Facebook po ay Chari Mar Flores po. Naka-family picture po yun o naka-all white, no? Naka-all white photo po kami. So, meron po kasi akong isang Facebook na di ko ma-access, no? Kaya di ako maka-reply sa inyo kung halimbawa na doon po kayo magme-message. Kaya doon po sa profile na sinabi ko muna yun, kayo mag-chat. Ilalagay ko na lang din po dito yung aking screenshot ng Facebook account ko, no? Para di po kayo mahirapan na mag-search. So, that's all. Kung gusto nyo mag-schedule ng tripping, ay mag-schedule po kayo. And then, ano pa ba? If ever na gusto nyo yung unit na to, gusto nyo magpa-reserve, ang ating basic na requirement para sa reservation ay kung ano ka man, locally employed ka man, OFW, basic requirements po natin ay proof of income. So, usual na ay payslip. Pero kung OFW kasi ay iba yung tawag sa kanila, pay stub, ganon. Basta may mga proof po tayo ng income. Latest 3 months po yun yung hinihingi natin. And then, if ever naman, kung hindi agad-agad na available, kung hindi nyo siya ma-access online, kung meron kayong contract, yung contract na muna. As much as possible, kung merong latest contract po. Pero if ever mga Middle East na client, for example, na hindi na nagbibigay ng panibagong contract, more or less ay ano na lang po, salary certificate na lang po yung binibigay na nag-increase ng salary, pwede rin naman po yung ganun. Whichever po yung available agad-agad po na pwedeng ma-provide. And then, 2 valid IDs po. Primary is yung passport. Kapag OFW kasi, minsan ay ang available na ID natin ay passport lang, no? Yung sa residence, pwede rin naman yon. Depende kasi sa developer. May mga developer kasi na ina-allow na yung residence ID, no? So, meron namang developer na nag-additional pa ng ID sila aside dun sa residence. Kumbaga, tinatanggap yung residence ID, temporary, pero kailangan pa rin natin ng additional ID dito sa Pilipinas. So, pwede rin naman tayong kumuha ng ID. Ang mabilis ay yung TIN ID. So, pwede ko kayong tulungan regarding sa TIN ID. And then, pero kung as much as possible, kung meron naman kayong dalawang ID na government, ay mas okay po. And then, kung OFW, syempre, kailangan natin ng AIF. So, kung married, yung asawa yung gagawin nating AIF. So, kailangan din natin ng valid ID ng asawa. So, dalawa rin as much as possible. And then, yun, yung mga reservation documents po, pwede po nating i-send sa inyo para ma-fill up nyo po. Or kung hindi naman, pwedeng yung wife nyo po or yung kamag-anak nyo po yung ating schedule ng viewing dito sa mismong site para makita po. And then, reservation fee po. Syempre, which is worth 25,000, either premium or regular unit po. So, that's all. Maraming salamat po sa ating mga subscriber na walang sawang sumuporta at nanonood sa ating channel. And kung ikaw ay hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, ay i-click mo na yan, yung ating bell button para sa subscribe. And then i-like mo na rin and i-share mo na rin sa inyong mga kakilala. Baka interesado po sila sa mga project na binivideo po natin. Again, this is Chari Mar Flores po, ang inyong licensed broker. And see you po sa next video ko po.